Okay, welcome po ulit sa atin. Sa ating podcast. Actually, nasa chapter, ano na tayo, sir? 9. 9. Nakita nyo naman sa thumbnail. Kung ano yung title niya, nakita nyo na rin naman. Pag-iisipan ko pa lang, mamaya o next day, Okay. tomorrow, or the day after tomorrow kung ano yung title When ko. the day is right. O, di ba? Okay. Naka-futuristic yung content natin, ha? Okay. Hindi pa natin alam yung ito-title. Sila, alam na. Pero ngayon, hindi pa namin alam. Mas advanced kayo. Sige. Ano yung chapter 8, sir? Yung chapter 8 is yung about sa meat or food sacrifice to the idols. Hindi naman pala bawal eh. Hindi naman talaga. Kasi Hindi naman- idols are nothing. Pero yun yung tinitle natin, sir. Hindi naman pala bawal. Gawin ko na nga. Pero sabi din daw, wag daw natin gamitin yung liberty Ayun. natin para ikastumble ng ibang tao. Malinaw, sir, ano? No, kahit naman hindi talaga bawal, hindi nangangahulugan, nagagawin na natin ng walang kapararakan. Yes. Ayun. Kumbaga, motivated by love, ingatan natin yung konsensya na ating mga brethren na weaker ang faith. At ito, nagpa-pertain to Sir John sa mga gray area. Ay, Kasi- weaker ang conscience pala. Sorry. Okay. Sorry. Sa gray area. Ibig sabihin, yung mga talagang hindi rin naman malinaw Yeah. na sinabi. Although, kunyari, alam naman natin, kunyari sa pagkain na hindi naman sa pumapasok ang nagpaparumi sa tao. Kung hindi ang lumalabas sa kanyang bibig, Yes. ang nagpaparumi sa kanya. Yes. Si Jesus po mismo ang nagsabi nun. So, hindi binigyang bigat yung bawal kainin, pwedeng kainin. Although, may mga tao na naniniwala na pwede silang maging unclean Okay. kapag kinain nila yung certain foods na ito. Yes. Pero bilang ikaw na nakakaalam, may kaalaman, Yes. yung sabi dito may knowledge baga Ah. na hindi naman talaga bawal yun eh. Ah. Meron nga kasing brethren na pwedeng matiso. Okay. Ayun. Isa ring maganda sinabi mo, baka kahit hindi brethren kahit unbeliever Okay. at ma-offend Ah. at yun pa ang magiging dahilan para magkaroon kayo ng rift Yes. at hindi ka makapag-share sa kanya ng gospel. Di wag. Kahit ka lang inside joke na ano Ayun din. Kunwari hindi aware yung iba. Ayun din. Isipin lang, bakit ganun nila kausapin? Di ba? Oo nga, no. Di ka na-gets yun Pwede din nga pala yun, inside jokes. Eto, pertaining doon sa mga hindi naman talaga sin. No. Pero, ibang usapan naman. Yung malinaw na binabanggit sa Biblia na diba? sin. Ibang mali. Hindi naman pwedeng, uy, kahit na may liberty ako, wag mo pa din gawin pag sin. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi siya talaga dapat gawin. As an, actually, mas lalo nga pala talaga dapat na wag mong practicein kapag sin. Oo, kasalanan yun. Oo. Tapos magiging blameless ka. O pangit ang maging example mo. O mapulaan ka ba? Tsaka nakalimutan ko yung term na sa philosophy Hindi siya same or hindi siya pwedeng ipag-compare yung obvious na sin at saka yung gray area. Hindi yun dapat pinagko-compare kasi dalawang magkaibang bagay yun. So, yun nga, sir. So, parang kung ikaw Christian ka, ingatan mo din yung imahe mo. Hindi dahil gusto mong i-preserve yung image mo, kundi para hindi madumihan yung pangalan ng Diyos. Yes. At saka para hindi ma-defile yung conscience nung iba. Oo din. Saka ang main goal mo naman talaga siguro, sana pala, is makapagbahagi sa iba, maging magandang testimonya. Yes. Hindi mo dapat bukadura na bawal to. Hindi bawal to. Ano kasi sila So, ayun. Yeah. Okay, punta na tayo sa 9. Ano ka bang i-share, sir, na ngayong nangyari ngayong week? Mga nabalitaan mo bago tayo pumunta dito sa 9? Wala ko natatandaan. Wala, no? Ano ba yan? Ano nangyari sa week mo? Face out. No? Jeep. Yung jeep. Napag-usapan na ba natin dito yan? Na pag-usapan natin parang nung ano pa lang, nung pinaplano pa lang, pinapanukala pa lang before. Pa lang, pero yung ngayon, yung talaga actively na kasi kung pag-uusapan natin, nagmahal bilihin, nagmahal lang gasolina, lumang-tugtugin na yun. Yung parang magtataas ng sahod. Kaya nga lang, problema,
pang ano lang din yun, parang pang sabay lang sa inflation. Kasi hindi ako sumabay sure. lang. Kasi hindi ako sure Parang hindi ako sure sa source. Pero parang yung piso natin ngayon in the future, parang ang value na lang niya after 4 to 6 years is 0.8. Bumababa. Baba. 0.2. Humina yung value nung bakit ba sir piso. humihina ang value ng peso? Madaming factor pero hayaan mo lang. Wala. Oo nga, no? Hindi. Kasi malakas yung value ng dollar. Doon ba nakabase talaga sa dollar ang malakas at hina ng currency? Yung paghina at pagtaas kasi ng value ng currency, in short is yung purchasing power. Ibig sabihin kung kung ano yung kakayahan niya makabili ng isang bagay o kasi principle of servisyo. barter pa rin to yan. Oo. Yun. Yung mga banknotes kasi natin, normally, ang sinisimbolize niyan, meron tayong mga gold reserves. Ibig sabihin, kumbaga yung pera, ano yan parang cheque o note yan nung mga literal na mga treasures katulad ng gold o yung mga ganon. Para resibo. Kaya nga hindi tayo pwede mag-imprenta lang na mag-imprenta ng pera kung gusto natin. Kasi dapat may ano yan. May serial number pa yan. May balance pa yan kung ba talaga bang may ka-counterpart na totoong resources na kayang pumalit dyan. Ayun. So, kumbaga, kung napanood mo rin yung Money Heist, di ba? So, merong reserve doon. Anyway, yun nga, yung inflation, yun talaga, part yun. Ano pa? Sa kabanatuan, may pageant. May pageant. Ayun lang. Ayun lang naman ang tatandaan ko lately. Sige na nga, wag na nga yung mga ano na yan. Sa national, wala ako Ay hindi, ang sa akin yung asawa ko, ano na, one week nang nilalagnat. Ay, inuubo. Inuubo. Okay. Kaya under the kulambo ako. Sa baba ako natutulog. Under the kulambo. Okay, sige. Okay, punta tayo sa 9 na. Verse 1 and 2. Malaya naman ako, di ba? Isa akong apostol. Okay. Naalala ko yung isa akong judge. Oo, okay. Eddie Garcia. Okay, sige. Sorry, inside joke. Nakita ko si Jesus na Panginoon natin at kayo ang resulta ng mga ginawa ko para sa Panginoon. Kahit hindi ako tanggap ng ibang tao bilang apostol, sigurado naman ako na tanggap niyo ako dahil united kayo sa Panginoon, kayo mismo ang ebidensya na apostol nga ako. Okay. Sino nagsasalita? Si Paul. Pablo. Ito katuloy pa rin nung yung mga kahit na may right ka, hindi mo ginagamit yung right mo para makastumble ng ibang tao. So tuloy-tuloy pa rin. Pero ang focus na niya dito is yung pagiging apostol niya. At yung mga karapatan niya sa pagiging apostol. So yun yung topic niya dito. No? Bakit? May sinabi dito na meron daw hindi kumikilalang ibang churches sa kanya. Meron. Kasi una pa lang, di ba, yung parang, dahil nga si Paul, hindi siya parang argumentative, si Paul is hindi katulad ng ibang apostle, mga super apostle nila. Okay. So parang tingin nila kay Paul mahina. Dahil porket si Paul is meek kapag kaharap nila, pero sa letter, very strong. It is pala. Because... Ay, yun ba ang personality ni Pablo? Yeah. Kasi si Paul is, hanggat maaari, gusto niya maging gracious sa church. Okay? Kumbaga, nagsiset siya ng example Kaya nga nasabi niya, imitate me as I imitate Christ. Set siya ng example Pero that doesn't mean na si Paul, hindi niya kayang maging firm. Kaya niya. So may solution tayo. Pwede sa letter. Oo, sa letter. Kung medyo alala. Ngayon, medyo hindi mo kaya, no? Yung isa ko napakinggan din kay Zach po, sa temperance naman. Ay, temperance ba? Tama ba? Parang, temper? Hindi temper Ewan ko yun yung, kung yun yung exact word. Okay, sige. Pero may mga tao daw kasi, na may mga Christian na sanay sila na, outgoing. Katulad ko, confrontative. Ayun, outgoing, confrontative. Tapos meron din namang Christian na hindi. Ano tawag doon? Ano tawag? Mga introvert, gano'n. Siguro, yun. Mga non-confrontative. Ayun, so mga ganyan. Kimi.
So may mga ano daw 'yon, may mga goods and bad na may pros and cons. Pros and cons daw. So hindi dapat na parang, uy, buti ka pa outgoing, mas Christian ka sa akin. Hindi daw dapat ganoon. Hindi, ako Kasi mismo. sabi daw sabi ni Brother Zach na kadalasan daw, hindi lahat, kadalasan sa mga outgoing, confrontative na tao, pag binigyan mo ng trabaho, hindi kaya. Hindi sila meticulous. Kasi nga, sanay sila makapag-usap sa tao, makahalubilo, ganun. Pero kapag binigyan mo ng job or certain smart, specific, measurable, alam nyo naman na yan. Hindi nila makuha, di sila meticuloso. Although hindi lahat, kasi yung iba kaya yun eh. Same din sa kabila. Na yung isa naman is kayang gawin yun. Yes. Yung mga hindi masyadong social na tao. Yes. So, ako nga per se, sasabi ko, sana may ganyan akong temperance, may ganyan akong gentleness and patience, kindness na, yung kumbaga, skill or yung haba talaga ng pasensya na, yan sasabi ko. Sasabihin naman nila, kami naman gusto namin yung ganyan certain na certain and diretso na magsalita kasi parang feeling nila minsan na-abuse sila. Ayun. Sabi ko, may pros and cons talaga. Ingatan na lang natin yung isa't isa. So it doesn't make you more Christian than the other. Yeah. Kumbaga, sa mga time na feeling mo na-abuse sila, you stand for them. Yeah. Sa pagkakataon na parang nawawalan ka ng temper, they remind you, di ba? So, it's more on growing at saka be encouraging and correcting nung bawat isa. Yun naman ang goal natin. Yun ang maganda kasi iba-iba ng personalidad. Pero it doesn't make you less or Christian or more Christian. Yet, hindi din dapat natin pwedeng gawing shield. Yes, exactly. Na ito yung personality ko. Yeah. Yun. Laging may room for improvement. Laging may biggest room of all. The biggest room of all is room for improvement. Oy, quotable. Bakit kasi? Kasi actually madami akong taong kilala na obviously pinapagawa naman as a Christian at hindi ko naman ini-impose ang personality ko sa kanya. Ini-impose ko lang natin o sinasabi, nire-reiterate lang natin yung sinabi ng Bible tungkol doon at nagsasubmit din naman ako doon. Gusto ko lang na, ay brother o sister, mag-submit tayo dito. Hindi dahil na perfect ko itong gawin. Kung ito sinasabi ng Bible. Tapos ang laging sagot, iba kasi personality mo, brad. Hindi ganun. And, hindi siya personality usapin. Diyan tayo minsan nadadali ng INC. Ay, ganun. Yung kaisahan nila. Yung pagiging united. Commendable yun. Commendable actually yun. Pero kumbaga tayo, you may one mind, di ba? One faith, one baptism, one Lord, one Spirit. Kailangan dumating tayo sa point na whether we feel like it or not, is submissive tayo sa word ni God. Ayan din. Ayun. Actually, isa sa mga napansin ko sakit ng era ngayon na hindi tayo sanay mag-deny. Gets mo, sir? Hindi tulad before, although may pros and cons din to nung time ng mga stoicism na sa Greek yun diba? Parang super disciplined sila, diba? Na kahit hindi nila gusto, this is my duty. Yes. Gagawin ko. May may pros yun. May cons din, pero ngayon, parang hindi existing yung ganun. Sa panahon ngayon. Parang hindi sanay, lalo na yung mga youth natin, mga kabataan, to do what they do not want to do. Hindi kasi sila naturoang mag-deny. For example, yung sa bata, di ba? Parang gusto ko yan. Kunwari sa discipline. Okay. Tinuturuan ka kasi mag-deny dun eh. Kasi you are thinking na tama ka, pero dahil didisiplina ka, akala mo yung pagdidisiplina sa'yo, KJ, mali, harsh, legalistic, judgmental. Hindi eh. Nawawala ka sa linya eh. Ganyan, di ba sinabi? Hindi, maintindihan mo rin kasi yan kapag nasa sitwasyon kita. Di ba may mga ganong card o kaya sabihin is, madali lang magsabi, baka ini mo rin sinabi mo. Mga ganyan linya.
ang sagot ko naman, yung kamukha din ng sinagot ni chairman mo, di ba? Baka nga kung ako din yung nasa sitwasyon mo, baka mas masahol pa yung magawa ko. Ano yung gusto mo i-advise ko sa'yo, yung mali. Pero ang point is, by God's grace, yung ina-advise natin sa ibang tao, yun din yung isa pamuhay natin. Sir, pamilyar ka ba dun sa meme na nakasulat na, tingnan nyo, ipa-flash ko. yung dalawang tao, tapos yung isa tingin niya 6, yung isa 9. Meron na. Ginamit ko yun sa school. Di ba? May magkaibang perspective. May maganda nag-comment dun eh. Merong nagsulat ng number na yan. Okay? Yung author. May author ng number na yan. Tanungin natin siya kung ano ang ibig sabihin niya doon sa sinulat niya, yun ang meaning nun. Kung 6 or 9. Kung 6 or 9. Malam mo, hindi pala. Ala lang. So, ibig sabihin, ibig sabihin, basag na yung excuse natin na laging may iba-ibang perspective. Although it may be true in some situations. Parang sa literature, yung parang, ang beauty ng literature is marami kasing mga interpretations. Sabagay, sir, para kasing naging message nun, walang tama at walang mali. Depende na lang para sa'yo. So more on universalism, ang dating. And that is dangerous. Hindi, walang absolute. Parang ganun ang gustong paratingin nun. But, alam natin na merong mga absolutes. Diba? Parang subjective lang kasi na, sa'yo, yan yun. Pero sa akin ito. So walang patay pakalamanan. Tapos dumating yung actually, ibig sabihin na, you're violating my... I know, siya yung author nun eh. So baga, even si God, nuturo niya sa atin how we live our life. Hindi natin pwede sabihin kay God. Narinig mo na ba, sir, yung phrase natin ko? Narinig mo na to? Narinig nyo natin to na isa lang naman ang Diyos. Marami lang interpretasyon. May isang tunay na Diyos. Okay. Yun siguro mas tamang term. Kaya nga ako sasabihin may iisa lang yung Diyos, bakit magkakaiba tayo ng pagkakakilala sa Kanya? Yun nga, Bakit magkakakilala? Yun nga sabi, isa lang naman Diyos, pero maraming interpretasyon. Ano yung, narinig mo yun? Madalas? Madalas ko na nag-iisa lang naman yung Diyos na sinasamba natin. Ayun. I beg to disagree na isa lang yung Diyos na sinasamba natin. Kasi, it will define kung paano tayo mamuhay. Depende sa kung ano yung konsepto ng Diyos. And, ang Diyos ay hindi interpretation, perspective, or idea lang. Siya is isang persona talaga na nag-exist. To put God as a symbol or as a idea. Si Batman yan. O kasi Vendetta yan. Yeah. Nireduce mo siya sa isang philosophy. Si God is... Parang mo ba yun? Vendetta? V for Vendetta. Ganda yun di ba? Ang... Sarap na panood mo na. Yung bandang dulo part. Yung hindi na yung mismong tao. Kundi... yung idea na siya. Pero siya nagsimula, di ba? Yeah. So parang ganun yung point ko. Hindi natin dapat i-reduce si God sa isang idea or isang interpretation. Kundi we have to see God as He is. Kasi yun yung eternal life to know you one true God and Jesus Christ whom you have sent. So, yun yung truth. Yun yung truth. That truth. Absolute truth. Now, going back to dito sa inaano natin, may mga certain questions kasi si Paul Hindi ba ako apostol? Obvious naman. Hindi naman. Alam ko gano'n, hindi ba ako apostol? Hindi. Kasi may mga tao na hindi nga siya kinikilala as apostle. Sa tingin mo, nag-doubt din si Paul na pero parang malabo Kasi, wala akong nabasa nag-doubt siya. Kaya kahit na ganun yung reception sa kanya ng mga tao, tingin mo di siya nag-doubt? Sa tingin ko hindi. Okay. Kasi dumaan siya sa phase na, di ba, na nagkaroon siya ng wilderness experience dun sa Damascus. Pero though kinonfirm siya ni Ananias, tama ba Ananias yun? Tapos nakakita na siya, di ba? Dumating pa rin yung point na sa Book of Galatians, kinonfirm pa rin niya kung yung na-receive ba niya is tama. Inas niya yung mga unang mga apostles, di ba? Nag-agree. So, ibig sabihin, dumaan na siya dun sa phase na yun. Kumbaga, na-sure na niya na, okay, siguro tama. naligalig ng konti, may baga ba? Pero itong time na to, I doubt na may mga... Kino-question niya, no? Kasi, na-ascertain na niya So, sa tingin ko, kung meron man, hindi na kasing kwan nung una. Saka yung parang yung isa niyang in-emphasize na nakita ko ang Panginoong Jesus. Ayun. Sabihin ng iba, hindi mo naman nakita, narinig lang It might be na hindi siya nagpe-pertain lang dun sa wilderness experience niya.
meron talaga siyang encounter ng post-resurrection ni Christ. Hindi natin masabi. Dahil may mga ibang tao na may mga visions at meron talagang mga tunay na encounter with God. Hindi ko dinidiscount. Madami, no? Oo, madami. Pinakita. Then sabi niya, hindi ba ako malaya? Si Paul is not under authority of anyone except authority ni God. Ano pa? Hindi ba kayo ang aking mga gawa kay Lord? So itong mga Christians na to, sila yung pudding sa cake, sila yung patunay. Sila yung talagang obvious na manifestation ng hard labor ni Paul. Not in numbers, but dun sa quality or sa purity ng kanilang pamumuhay. Ngayon, para bang madali nila kasi sabihin na may vision eh. Pero hindi totoo dun sa buhay natin. Nakakita ko. May isa pa dito. Kung hindi man ako apostol sa iba, siguro naman sa inyo, obvious na. So, may mga iba. May nagda-doubt kasi sa kanya. Okay. So, kumbaga, kayo pa naman. Siguro, iba rin ang in-invest niya dito sa Corinth, ha? Ay, iba talaga. Oo, kaya nasabi niya to. Na to the point na, sa sobrang gusto niya, ang tawag dito, unti-untiin yung Corinth, gusto niya i-train talaga yung Corinth, pinadala pa niya si Timothy, di ba? So, ang isa sa mga point dito is, nakita niyo naman paano ako mamuhay, nakita niyo naman paano ako pagsilbihan, kukwestiyonin, o para ba magda-doubt pa ba kayo na pinadala ako ng Diyos para sa inyo? So, parang may ini-establish ang stand dito. Siguro yung mga hindi ko taga-Corinto, sige, okay lang na, kasi hindi lang ako kilala eh. Pero kayo kilala niyo ako. Parang example, yung parang kunyari, may nakapatay, binibintang sa'yo. Parang kayo lang naman ang meron ako. Diba? 7 Sundays. So, may pinagbibintangan na nakapatay. Para bang, maintindihan ko kung yung mga hindi ako kaibigan, sabihin, ako gumawa nun. Pero kayo na kaibigan ko, kilala niyo ako. Yun. Yun yung pinapoint out niya. Ayan. Trust na. Hanggang 6. Ito ang sagot ko sa mga kume-question sa akin. Okay. Wala ba kaming karapatang suportahan ng church ang pangangailangan namin? Okay. Wala ba kaming karapatan na magsama ng Christian na misis? Okay. Gaya ng ibang apostol at mga kapatid ng Panginoon at gaya din ni Peter? O kami lang ba ni Barnabas ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Okay. Yan. Mga tanong ito, sir. So, kumbaga, nagdi-defense dito si Paul. Ano sa tingin mong issue? Bakit niya sinasabi na wala ba kaming karapatan? Siguro may nangong-question na ba't natin susuportahan yung mga yan eh. Hindi naman totoo, parang hindi naman totoo apostol yung mga yan. Okay. Kita mo nga wala sumusuporta iba sa kanila. Di ba yung mga totoo apostol? In what way ang isang church pwedeng suportahan ang isang manggagawa ng Diyos? Ang pinaka-simple is monetary talaga. Kasi sa monetary, dun sila napag-purchase na kailang pagkain, inumin, mga basic necessities. Sa bagay dahil mahayo sila. Oo. So, kumbaga, parang laking tulong, no? Ibabawas mo na yun sa mga alalahanin or mga responsibility. At least ang isipin lang nila, magpipreach sila. At saka sila yung naka-forefront eh. Sila yung pwedeng mapatay, sila pwedeng mahuli, sila pwedeng makulong, sila pwedeng mabato. So, kumbaga, malasakit na natin yun. Kumbaga, malita bagay. Kumbaga, hindi man makarating yung mga paa natin sa paglalakbay, kasama nila sa pagbabahagi. Pero yung puso natin, makasama sila. Kasi, ulitin ko, hindi man makakasama yung mga paa natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga nag-share na missionary. Sana yung puso natin makasama sa kanila. Ang ganda na to. Meron akong napakinggang preaching na sa tingin ko, alam niyo na kay Brother Paul Washer, na ang pagmi-mission daw is two-way. Ay, hindi two-way. Parang dalawang taong nagtutulungan. Okay. Is meron daw na nasa front para daw siyang isang taong kumukuha ng tubig sa balon. Meron dalang timba at sasalok. Pero, meron ding na nasa likod niya na may hawak ng lubid para hindi siya tuluyang bumagsak sa balon at may hahatak sa kanya.
So, ganun daw Ganun yun. daw talaga. Oo, so, merong mga missionary na nasa front lines, mga frontliners, at Okay. meron din naman nagsusupport na churches. Yes, na ganun ganun. naman. So, Ano pa, sir, bukod sa monetary? Kasi kunyari sa church natin, although hindi tayo ganun katindi ngayon sa tinatawag natin na umaalis-alis talaga na ibang bansa, o although kahit dito lang naman, pero nangangailangan pa rin ng money, di ba? Pero sa napansin ko, minsan abono mo na din no? Okay lang din naman. Okay lang din naman. Oo, kunyari, hindi naman din ganun kabigat. God loves a cheerful giver. No, kumbaga hindi rin ganun kabigat. Ano sa tingin mo sa church natin yung okay na support para sa mga ganung... Actually, yung ginagawa lang ng mga deacons tsaka deaconess na yung Physical arrangement. Physical arrangement. Yung wala na iintindihin na pagkain yung... Oo. Saka pwede din, yung kunyari yung nakagather na yung mga tao. Yes. Yeah, pupunta na lang yung mag-share. Hindi, totoo naman. Minsan maghahatid. Even yung sa food. Hindi naman na yung pastor nagluluto na prepare ng food. Yung sa safekeeping ng mga gamit. Yan. Safekeeping. Yung kulang tayo doon. Yung pagko-control. Yung controller pag-ooperate ng mga... Kasi may mga gift po sa churches May sinasabi din si dito si Paul. Mayroong may gift ng giving. Administration. Sa pagtulong. Ayan. Yung gift ng wisdom. Prophecy din. Yung pagpipreach. Pagtuturo. Administration. So, kumbaga, iba't ibang part ng katawan, pero isang katawan. Yan. So, dito, ngayon, sir, bilang ikaw na personally is talagang nandun sa front lines, ano sa tingin mo yung okay na tulong ng church? Buksan lang nila yung tahanan sa goods na yun. Okay na yun. Yung minsan na, kunwari, inahatid ako ni Tomas. Kunwari, wala lang to ipaghahatid. Ako sinasabi ko, hindi, kalahati na to. Kasi kalahati na ng ministry, no? Kalahati na to kasi kung wala naghahatid, wala akong kasama din, tapos walang bukas na tahanan para makapagbahagi. Kumbaga, medyo mahirap Talagang, ang tawag dito, magdodoble kayod ka. Kasi, nakabike ako. O diba, biking ko yung papunta doon. So, pag may kasama ka, kapag may mga questions, kunwari, 4 yung sinishare mo, 5, mga questions, masasagot nung isa, at the same time, na may minister mo yung iba. Pag medyo may kulang sa shinare mo, may makapagdadagdag. Kapag medyo may mali sa shinare mo, may magre-remind. So, kumbaga, may balance 2 is better than 1 Yun. So, kumbaga, wag isipin ng iba, yung mga nagsusupport, ala lang yan, sila yung humahayo. Hindi. Yung nagbigay ng tubig sa preacher. Kasi parang sila. Same ng reward. May mga iba din na may mga ibang mentality na hindi ko naman mapapantayan yun Parang ganun, hindi ko siya mapapantayan. Sa ibang religion, kung di mo kaya mag-share, mag-provide ka ng resources. Kumbaga, lahat is nagko-contribute. Ang hindi lang maganda sa loob ng church is hindi tayo nagko-contribute sa church. Una-base. In any form. Okay? Kaya nga, may nakalagay pa sa church na, may nakalagay pa na wag pakainin yung tamad So, we don't gain everything kasi with nothing. Nung time kasi na to, sir, sa church, kasi lahat sila is nag-give up ng mga trabaho at ng mga ari-arian, di ba? Tapos paghahati-hatian nila yon para mamuhay sila. Ngayon, may mga iba na nanamantala naman, papakainin naman pala tayo Wag na ako mag-work. So, wag mo sila papakainin kasi makukonsente sila. Ngayon, ang maganda nga dito, si Barnabas at saka si San Pablo. Nabanggit nakita nila na medyo hindi naman ganun ka well-off itong church. Or sabi natin, well-off man yung church, pero parang medyo hindi naniniwala sa apostleship niya. Hindi kami popondohan. Ang ginawa nila, kung may hinder lang yung gospel dahil lang sa magbibigay ba sila o hindi sila magbibigay ng support o pera, nagtrabaho sila. So, baga, nag-self-support sila. So, napansin mo na though may rights sila, hindi nila in-exercise yung right nila. Kasi kung magdadramang bukid lang sila, hindi man lang ako sinusuportahan ng pagkain tsaka finances.
Walang mangyayari, di ba? Ayun. Kasi di ba sir, ang uso sa ministry, walang ako. What's your comment? And I'm very thankful I learned that bago uli ako pumasok sa ministry na walang ako sa ministry. Kasi dahil walang ikaw sa ministry, yung care and concern mo rin, hindi para lang sa sarili mo, kundi para sa buong. Sa whole, ano? Church. Na kumbaga, meron kang boldness na kunwari, meron dapat iayos, meron dapat i-correct. Masasabi mo at matitignan mo sila mata sa mata na hindi ito for selfish reason or purpose or para mag-power trip or mang-guilt lang. It is for the welfare ng buong body. Yun. Ngayon, lalo na nung nakararami. Ngayon, meron pang binabanggit dito, yung right to take a believing wife. Yes, pwede po mag-asawa ang pastor. Yes, pwede po mag-asawa ang mga elder. Pero Christian daw, Christian na misis sabi. Pero Christian nga dapat. Kasi nga, do not be unequally yoked with unbeliever. Basic yun, basic. Ngayon, sa imbis na tumaas yung honor and respeto nila kala Paul at saka kay Barnabas, dahil nga, sige, wag nyo kami supportahan. Hindi masasabi, sige, wag nyo kami supportahan. Ang point lang kahit di nyo kami supportahan, tuloy pa rin kami. Pagpapakita na hindi sila after dun sa isusupport ng Corinth. Ganda intention. Yung parang, obvious hindi kami nanghihingi sa inyo. Para bang inilatag lang nila na may karapatan yung preacher sa sa wage niya. Pero may karapatan naman talaga. May karapatan talaga. Pero hindi nila yun in-exercise. So therefore, kung hindi nila in-exercise yun, malinaw sana sa mga taga-Corinth na hindi nila habol yung ibibigay nilang pera or tulong. Kaso nga lang, sa imbis na mas irespeto sila ng mga tao, they are less respected. Para bang bumaba tuloy yung tingin ng mga tao sa kanila. Ayun. Napaka-ironic, ano? Kung sino pa yung mas nagle-labor, yung pa yung parang mas hindi pinapansin o ino-honor. Ganun talaga siya. Next. Sila pepetics. 7 to 14. Last na ba yan? Pero marami kasi ito. Sino ba namang sundalo ang nagbabayad ng sarili niyang gastos habang nagsiserve siya sa army? May nagtatanim ba ng ubas at hindi naman kumakain ng bunga nito? May nag-aalaga ba ng mga tupa? Tapos hindi naman nakikinabang sa gatas nito? Oo nga. May gatas pala yun. Meron. Hindi ko pa natatry. Hindi lang galing sa iniisip ng tao itong mga sinasabi ko. Ganito rin ang sinasabi ng law. Nakasulat sa law ni Moses. Huwag mong takpan ang bibig ng baka habang inaapakan nito ang mga butil. Mga baka ba talaga ang inaalala ng Diyos? Di ba para sa atin talaga yung sinabi niyang yun? Siyempre, sinulat talaga yon para sa atin. Nagtatrabaho ang mga nag-aararo at nag-aani kasi ini-expect nilang makakakuha sila ng share sa ani. Kung nagtanim kami ng mga spiritual na bagay sa inyo, sobra na ba kung umani kami ng mga material na bagay galing sa inyo? Kung may ganitong karapatan ng iba, mas lalo na kami. Pero kahit ganon, hindi namin ginamit ang karapatan na ito. Instead, tiniis namin ang lahat para hindi kami maging sagabal sa magandang balita tungkol kay Kristo. Alam nyo naman na sa templo kumukuha ng pagkain ng mga nagtatrabaho sa temple. At yung mga nag-o-offer ng sacrifice, may share sila sa mga ino-offer sa altar. Ganito din ang utos ng Panginoon. Yung mga nagpipreach ng magandang balita ay dapat tumanggap ng ikabubuhay mula dito. Okay. Sige, banggitin nga natin yung mga examples na even si Jesus, sinabi niya na may karapatan naman talaga. Though hindi directly, pero makikita mo sa example. Siyempre sa Old Testament, yung mga priests, meron sila, may mga portion sila doon sa actually, mga yung tithes, di ba? Parang taxation yun dahil hindi nagkatrabaho ng normal na trabaho yung mga Levita. Kasi sineta part sila. Yes. Ito mga example, si Jesus, Matthew 10:10. For a worker is worthy of his food.
So, ina-acknowledge si Jesus na yung worker talaga is worthy Sa bagay na sa may mga wage. ibang churches, Sir John, may mga sweldo talaga. May mga sweldo naman talaga. Oo, may sweldo ang pastor, yung mga worship leaders. Maging careful lang na hindi ang heart ng worship yung nagli-lead sa pag-awit or yung nagsi-share ng word, maging careful na hindi doon sila nakatingin. Oo. Okay, maging careful doon. Alam mo, isa sa mga problema din naman nakita ko is the flip side of that. Dahil naman ang sinasabi minsan ng parang administrator ng isang church, kahit na kaya naman nila magpasahod ng above minimum, at yung trabaho din naman ay nako, sobrang pagod din naman sobrang talaga. pagod naman talaga. Pero below minimum, ang madalas namang sabihin is, hindi dapat sa pera nakatingin. Hindi ba siya form of abuse? Nagiging abuse siya if yung mga tao is nakikita yung pangailangan, hindi nila sinusuportahan. Pero yung ganun, kunyari, kaya naman ng church na suportahan ng medyo mas malaki o yung sapat o yung nararapat lamang sa trabaho ibigay na ito. Pero ang nasasabi nga, para hindi ka maging ganid sa pera. Di ba ganun? Ang tanong, meron bang history yung tao na yun na ganid siya sa pera? Kung wala naman, bakit hindi? Kaso nga lang. Kasi yung mga iba tuloy, actually marami akong kilalang ganun. Kaya yung mga iba tuloy, parang naging buong bibig na lang. Parang sour graping na lang. Ay, parang hindi sa Panginoon tayo tumingin. Parang hindi sa pera. Actually, ang totoong minister na hindi talaga nakatingin sa pera, siya naman mismo magsasabi na, hindi, kahit wag na, hindi, kahit babaan nyo na lang, enough na to. Sila mismo may, paano ba yung term? Hindi naman delikadese. Initiative. Hindi. Pure yung heart nila na alam mo talaga na hindi siya after dun sa susweldohin niya. Doon siya nakatingin sa paano niya mag-glorify si God. And of course, hindi naman siya mag-aalala dun sa family niya, lalo na kung may family siya. Pero, kung mas mayaman naman yung family do nagpe-preach dun sa rest doong congregation at talaga na ba kaya na i-support yung sarili niya on that. The more na hindi mo pwedeng i-demand. The more na wag mo i-demand. Ang maganda, tutulong kasi medyo Paano ba? fortunate. Paano ba? Ito hindi naman sa kwan. Sa panahon kasi ngayon, iba yung iba yung logistics eh. Ito ang tao na ngayon ang pumupunta sa simbahan. Yeah. Ito hindi ba sa kwan. Though isa ako sa frontliners at may karapatan din naman akong humingi. Nahiya kasi ako in terms of pati ba naman yun? Yeah. Maliit na bagay. Yeah, exactly. At saka sa joy mo eh. Yeah. Saka hassle pa. Yeah. Reimbursan pa tayo. Saka yung, alam mo, may mas itutulong siya sa majority simbahan. Tsaka hindi naman ako salat. Tsaka nag-enjoy din naman ako sa labor kay Lord. Parang okay lang na wala. Yun. Kumbaga, yung greatest right mo dito bilang tagapagbahagi ng salita ng Diyos is meron ka ding right na hindi i-claim yung karapatan mo na yun. Pero again, kung meron kang family... Parang wave. Oo. Pero again, kung meron kang family, hindi naman siya mali. Okay. Kung gupit di ba? Kung kailangan nga na pamilya. Yeah. And ito nga, kahit siya kung well off ka. yun din sinasabi ko kay Che minsan. Na although nag-agree din naman kami. Na ganun. Masaya naman eh. Saka para less hassle, ayoko na nung ma-reimburse pa. Tapos kapag ganun kasi parang ewan ko kung hiya ba yun. Ewan ko kung ganun naramdaman namin na nakakahiyang magpa-reimburse. Tapos parang or parang maliit na bagay lang. Parang ganun. Ako sa akin yung maliit na bagay lang yan compare sa mga natatanggap ko kay Lord. At saka pangalawa, mas maraming pangailangan ang church compare dun sa isang pangailangan ko lang. Sa ako yun I'm not passing it to others. Pero ang point lang is, hindi naman nagkukulang si Lord. Hindi naman siya, gagawin ko ba to? Nagtatrabaho naman ako, kikita man ako, binibless naman ako ni Lord monetarily doon sa trabaho ko. Ngayon kung well off ka, tapos ikaw pa yung mahigpit sa ganun, baka may problem na. Oo. No? Oo. Ngayon well off ka, may marami ka namang pera. Tapos parang, ay, magre-reimburse nga pala ako. Ay, medyo,
Medyo kailangan tingnan mo 'yon. Parang tutukan mo ng pansin. Huwag tayo maging stingy na parang to the peso yung parang sobrang nitty-gritty na sobrang hindi lang kuripot Parang sobrang ewan ko ba, parang mauubusan. Ayun. Again, may right na. Pero sabi nga sa Luke 10:8, sabi ni Jesus sa mga apostle, whatever city you enter and they receive you, eat such things that are set before you. No, kung ano ihain sa inyo. Kaya niya, so sabihin, ang ganda na to sa mga mag-immerse, no? Kasi mawala yung arte mo yun. Yeah, oo. Parang, pakainin mo lang ng hindi ako kumakain yan. Hindi mo masasabi. No? Kasi, ano yun tawag dito, rudeness. Oo, rudeness. Kaya nga kailangan, may tatanggap tayo kay Lord, tanggapin natin Pwede kaya natin gawin yun, sir? Pwede naman. Basta make sure na yung sarili nating family, na-sharean muna natin. Mahayo tayo, tapos sarili nating family, hindi man natin nababagian. Yun. Ngayon, isa-isay natin. Siyempre, sundalo, yung pasweldo niyan, para i-defend yung territory at saka yung kapayapaan ng ating bansa, galing yan sa tax ng government. Tama ba? So, meron silang right. Siyempre, farmer, sila yung una dapat nakikinabang doon sa inaani nila. Yun. Di ba mga drama, mga bukid? Kasi kinukuripot no iba mga businessman yung mga farmer. Yung pangit Dapat nga, hindi kinukuripot yung mga nasa, laylayan ng lipunan hindi, yung pa'y binabarat Tapos yung nasa mall, hindi mo binabarat. Diba? Sa mall ba, tumatawad ka na, ay, pwede bang na lang, yung ganito kadaming amount, ganito na lang. Pero sa mga palengke, pero sa palengke, abot ang tawad mo doon. Tapos mas gusto mo doon. Mura na nga, gusto mo pang ibagsak yung kikitain nila. Ito magandang point. Ngayon, ito kanyari, may mga brethren kayo, may businesses. Huwag kayong naghihingi ng discount masyado. Dapat nga mas generous kayo dun generous. Baligtad Oo. Pero kapag sa maghihingi ka nagpapadiscount ka sa iba. Siguro kung marami kong bibilin, siguro hingi akong discount. Pero kung isa na may bibilin, tsaka alam mo na may presyuhan nun, tulong mo na yun. Tulong mo na din sa brethren mo. Iba kasi para ba ayaw nilang maging customer ka sobrang mong barat Hindi, actually sa yan may mga post na mga nagkaroon ng mga online businesses. Nagsimula yan ng pandemic maraming mga hinaing na mas nagsusupport pa yung strangers kaysa sa sariling family. May concept kasi tayo na hanggat hindi pa tayo successful, hindi siya naniniwala. Yun nakakalungkot doon Ganun. Tapos, kumbaga, familiar sila sa atin. Sa mula lang yan. May mga ganun kasi. Sa pamilya, kadalasan. Huwag sanang ganun. Ngayon, sa church setting, huwag talaga sanang ganun. So, kanyari, may business si brother or si sis. May business si brother Raymond. Siya gumawa ng mga pinto. Saka ito. Ako naman, tawag dito, yung sa pag-share ng page, yun na lang. At least kahit sa mga maliliit na bagay. Kasi panalo ng isa, panalo ng church yun ng lahat Kasi, pag nag-grow sila, they receive, they give para sa iba. Yung para mag-pay forward, mas mag-glorify nila si God sa mga ganong bagay. Ano pa? Yung papastol, yung gatas no inaalagaan nila. Mga livestock. Oo. Ngayon, sa stock market. Nasa Mosaic Law din naman na huwag niyong takpan yung bibig ng mga baka. Huwag niyong busalan ng bibig. Kasi tinatapakan nila yung grain para sabihin natin na ma-broken away sila doon sa husk, doon sa pinaka Ganun ba sila mag-kiss dati? Oo, yung natapakan. Yung mga palay. Oo. Ngayon paulit-ulit. Ngayon kasi makina. May makina na. Paulit-ulit yun, iikot yung ox. Ngayon yung ox magugutom. Kakain siya doon sa tinatapakan niya. Iba. Yung mga ibang mga masyadong madidimot na madidimot. Tinatakpan yung bibig. Nagugutom yung baka Pati kumain siya hindi naman niya uubusin lahat yun. At saka, di ba, agriculture ang nila. So, marami silang umani. Yung point nga lang na, yung kunwari, mamimitas nung inane. Kunwari, namitas ka, may mga na-miss out ka, wag mo nang balikan. Para na daw yun sa may hirap. Oo, meron ka sa Old Testament. Ganun din. Gleaning ang tawag doon
So, kumbaga, kung yung baka, nagugutom, edi pakainin mo lang. Ngayon, ang point dito, ang kinakausap ba dito, yung baka? Hindi naman marunong magbasa yung baka eh. Hindi nagbabasa ng Bible yan. So, kinakausap dito. Talinhaga siya. Ngayon, baka sabihin naman natin, may mga talinghaga pala yung Bible, mga symbolism. O dahil lahat na nung mga binabanggit sa Bible, may symbolism. Hindi naman. Aralin mo rin yun. Aralin mo rin yun. Baka naging naman na tayo para ba metaphor na lang lahat. Ngayon, metaphor. Ngayon, kumbaga, yung nagle-labor ng todo sa church nyo at alam nyo na hindi naman sila well-off sa buhay, supportahan natin. Kasi kapag di natin sila supportahan, no? Feeling nila, hindi sila appreciated. Feeling din nila parang wala bang may care? Ganon kasi mararamdaman nila. Although dapat, ang pangit kasi dyan, di ba dapat wala ka nang ganyan nararamdaman? Hindi ganon. Dapat naman, hindi, dapat nga sa church nyo, hindi niya yun maramdaman. Dapat nga sa church, hindi niya yun maramdaman. Pero kung sakaling maramdaman man niya yun, dapat sa sarili niya, walang ako sa ministry. So pero sa counterpart ng church, nakakahiya kung nararamdaman niya yun. Yes, exactly. Diba? So, kumbaga, balanse lang din. Iba kasi para bang just because they are... Sige nga, try natin mag-ministry ka tapos hindi sinadya namin talaga yun para i-test ka. Pero volunteer. Sige. They're not worthless, but they are priceless. Yun eh. Ngayon, ginagawa mo lang palusot yun para hindi bigyan. Tinuturing mo siyang worthless. Okay. Kunwari lang sinasabi mo priceless siya. Tinuturing mo siyang worthless. Paano lang yun? Palubag-lubag lang yun. Pautot lang yun. Wag ganun. So, kumbaga... Tapos kung pagalitan mo, tapos... exactly. Naglalakad siya. Hindi mo naman pinasusweldo, tapos ganun mo. Late sumweldo. Mangyari yan kay Rapi Tolpo. Hindi naman dapat. Pero sa sa batas, di ba may mga minimum na gano'n? Wala kasing employee-employer relationship. Totoo naman. So, mahirap din. Tsaka pag-volunteer kasi. At alam nyo, napakadaming abuse sa church. Marami talaga. Lalo na dito. Minsan, i-topic natin yun kung paano yung mga abuse. Paano maiwasan yung abuse. Pwede. Ang ganda no? Magka-trend yun. Yung mga gusto tayo, mga topical. Pero again, hindi natin inaano yun para punahin yung mali sa church. Inaano natin yun para tayo as Christians maging discerning or maging aware sa ganon. Hindi yung para konting kibot lang, ina-abuse tayo. Hindi naman yung ganon. Hindi para maging baka naman dinidisiplina ka lang. Sige, try natin. Okay. Ngayon, abusing church. How to, hindi naman. How to discern. Hindi, how to escape. Hindi. Tawag dito, discerning spiritual abuse. Pwede yun. Pwede. Discerning spiritual abuse. Okay. Ngayon, ito, ang magandang part dito, hindi daw ginamit ni Paul yung right na yun. Why? Maganda kasi puso ni Paul. Whether... Yung right na sumeldo. Whether bayad siya o hindi. Babahagi pa rin yung gospel. Whether wala akong makain. Sige. Mag-ano ko. Extra income. Sinabi na nga ni Paul, naranasan niya na merong sagana, naranasan din niya na salat. Pero sabi niya, isa lahat ng bagay naman na yun is nakita niya na si Lord is talagang nagpo-provide. Yun. Ang ganda na yan. Sir John, napakaganda ng topic na yan. Kasi napapansin ko ngayon sa lahat ng mga post ng mga tao, sige, laban lang. Whether bibigay din ni Lord ang para sa'yo. Nagiging tuloy ang mindset ng tao is kapag meron ka ng masayang pamilya, pag meron ng malaking kita, maagandang bahay, yun yung blessing ni Lord. Si Paul, apostol yan, no? Kung meron taong pinaka-close sa Diyos, isa yan, no? Tapos, nagiging salat, nagiging sagana. Okay, eto na yung maporma. Gets mo? Eto yung maporma, no? Kung si Paul... Hindi, ito yung maganda. Kung si Paul, willing siyang i-deny yung sarili niyang karapatan na mag-take ng sweldo or support sa Corinth para sa ikabubuti noong buong simbahan.
bakit daw hindi magawa nung ibang mga Christian na may liberty silang kumain ng meat na i-give up din yung right nila para hindi... So, nag-set siyang example. Yeah. So, kumbaga... So, ito parang mas malaki itong ginigive up ko kumpara dyan sa napakasimpleng bagay na... Sige, mas gandahan pa natin na may dinideny ako. Okay. Siguro, deny din tayo. Parang mas siguro, kasi parang yung isa kasi para bang eto, laki-laki na dinideny ko. Hindi, given na nga yun. Kumbaga, sa side nila, yun yung makita sana nila. Ang laki nung dinideny ni Paul compared doon sa kailangan nila i-deny. Pero sa part ni Paul, siguro ang mas tamang i-convey na idea is hindi lang kayo ang kailangan i-deny. Ako din, sinimulan ko na i-example sa inyo na ako rin meron dinideny. Yeah. Example. Pero yung sinet na example is ang taas, no? Taas yung standard. Ang taas, di ba? Pero Kasi, parang nakakahiya na pati ikaw di magdi-deny. Yeah. Meron kaming nagiging usapan ni ni Mrs. Nyari, may bili kami sa labas. Tapos, sasabihin namin, ay alam mo, kawawa naman tayo. Nakamotor tayo. Tapos sila nakasasakyan. Ganito. Tapos naplatatan tayo. Yung ganyan. Tapos magdadaanan namin. May mga nagtitinda ng balot. Sabi ko, mas sa tingin ko mas kawawa yun. Kasi ganito. Tapos ayun nga. So minsan parang naiisip natin na parang tayo kawawa. Hindi sa ginagaslight natin sa sarili natin. Pero sa totoo lang, sir. Ang dami talaga nating arte na parang hindi naman nakakahiya kung ikukumpara mo sa problema talaga ng iba. Pero yung sabi mo nga, yung disclaimer mo, siyempre, ang uso ngayon, Sir John, is yung maaaring magaan sa'yo, mabigat sa akin. Yung maaaring mabigat sa akin, magaan sa'yo. Subjective ulit, diba? Subjective. Kunwari, dahil sasabi mo, motor. Ako nga nakabike. Oo nga. Pero hindi ko pwedeng sabihin na ako nga nakabike. Kasi ako... May naglalakad naman. Oo. Hindi, tsaka ako, parang hindi ko pa nakikita hindi pa ako sanay mag-drive. May mga iba din akong binabayaran, kaya hindi ko muna... Do kaya ko mag-loan or kaya ko mag-down payment para sa 4 wheels. Pero para sa akin, hindi ko pa nakikita yung talagang pressing need na bumili. So, kumbaga, siguro ang ganda ng topic niya, no? Kailangan ko na bang bilhin to? kumbaga, hindi pa. Kumbaga, hindi siya pang hindi siya yung pang, ako nga nakabike. Hindi siya pang ganun. Parang hindi mo ginagawang kawawa yung sarili mo na, ako mas kawawa nga ako pero hindi uso din kasi yun uso din yun. Paawaan no? Ako, mas grabe yung inabot ko. Kung nagde-deny ka para kay Lord, ang makikita sana sa'yo is yung joy at saka yung maturity mo. Ayun, wag mong Sumasample ano tawag doon? Wag mong ipang... gawing armas o ano. wag mong gawing armas na parang, kita mo ko. Wag mo ipang aangas din. Actually, tingnan mo to Sa Bible, sabi, kapag daw ikaw ay nagfa-fasting, maligo ka, maghilamos ka. Para makita nila na okay ka, may kagalakan. Para kunwari, fasting ka, malungkot ka, tapos di ka naliligo. Para alam nila, pinapahalata ako nagwa-fasting ka. So, ganun. Pwede ka na maging presentable, decente, ganyan. Actually, mas okay pa ngayon Isipin lang, mahirap ka. Wala uutang sa'yo. Joke lang. Minsan false piety. Yung tawag doon false piety. Kumbaga, low-key ka lang. Iba naman yung low-key sa false piety. Low-key ka lang, parang hindi mo kailangan ipakita lagi yung need na may pera ka o may kakayahan ka. Basta kailangan mo lang maging presentable. Hindi ba nga yung isa sa mga mo, yung mga ma-flex? Tapos may magpo-post naman, hindi ina-appreciate lang na kung nasa world ka at personally, ano yung na-off ka na pag nakikita mo na may pineflex? Yung i-defend ba, ba't kailangang i-flex? Tapos sabi, hindi, jealous lang kayo. Ano yun? Ano yung certain na pineflex niya? Kahit ano, ganun? Kunwari, naka-bikini. Pineflex yung body. O kaya naman yung mga kung ano na napupuntahan na iba't ibang lugar na napunta ako dito, napunta ako dito. Food, okay lang naman. Kasi kunwari, may mga co-teacher ako na
tawag dito, food and bev graduate, yun ang ano talaga nila para parang cup of tourism daw tea. pala. Wala namang problema. Pero, Kung yun at yun na lang. Parang, pero may mga tao kasi na kilala mo okay. na madidiscern mo kung bakit nila yon pinakikita. Okay. So, kumbaga, pag kilala mo yung tao, doon, hindi ako na-off sa, kunwari, nag-post itong particular na tao na hindi ko naman kilala. Hindi man ako na-off doon Ang na-off ako, yung kilala ko talaga. Lalo na, kunwari, may utang. Yun, mga ganon. Doon ako na-off. Yung kilala mo talaga yung tao, tapos alam mo rin yung heart behind that. Kasi iba, pagtatanggol pa, hindi, baka naiinggit ka lang. Hindi, di ko naiinggit. Nalulungkot ako. Bakit? Kaya mong i-post yan, pero may utang ka. May utang ka. Ayun, yun yung sa akin. Tsaka, kasi pa may utang, no? Tsaka ganito na. Nakikita mo yun kahit na hindi ka hina-hide. Kanyari may utang sa'yo. Hindi. Para mo nakalimutan na, sir. Ha? Pwede natin i-remind. Ito sa akin lang is, like ito sinasabi, hindi naman palusot. Hindi ako mapag-picture. Okay. Hindi ko siguro lang. Siguro personality mo. Personality ko na lang. Pero kumbaga, wala namang masama. Kung mapag-picture kayo, di sige. Pero para kasi sa akin, siguro ano lang ako, old soul o sentimental lang in terms of may mga magagandang memories kasi na ma-enjoy mo at ma-capture mo hindi ng camera, kundi ng puso mo at saka ng mata mo. Hindi totoo. Minsan yung experience, no? Yeah. Actually, kanina nanonood kami ng parang concert ng Coldplay sa TV kasi ang ganda kasi nung feedback ng concert, lalo na yung mga lights. Kasi talagang, ganda ng lighting nila sa mga ganun ng Coldplay. Tapos lahat sila, mga nagsi-cellphone na binibideo nila yung mismong concert. Pero si Chris Martin, yung vocalist, tama ba yung baka mali ako nang sabi mo galit sa akin. Sinasabi niya na babaw niyo muna yung cellphone niyo for this song. Kasi pero syempre, dahil napanood ko pa din yung video, hindi niya binawa. Yun yung gusto ko. Kasi di ba yung moment Exactly. Yun, nakuha mo rin yung point. Siguro, magkakaiba nga tayo ng personality. Pero para sa akin, yung moment talaga. Ang meron ka lang sa buhay na to is kung ano yung meron ngayon. sorry. Hindi, kung ang meron ka lang sa buhay na to is kung ano yung meron ka ngayon. So you have to enjoy that particular moment. Kasi naalala ko kasi sa The Anothers. Ano yan? Alam mo ba yun? yung ginawang spoof nila Bong Navarro, The Others. Ano yung The Others? The Others, yung sa ibang bansa? Multo sila, tapos akala nila may nagmumulto, sa huli lang nila nalaman na sila pala yung multo. Ay, sa ano yata yan? Indonesia? Hindi, parang Hollywood ata Pero ano The din, Others. Pero ano din siya? Comedy? Hindi. Ay, hindi comedy yung The Others. Hindi comedy. Ngayon, di ba ginawa The Anothers? Ginawa nilang comedy spoof kasi nila yun. Kaya ako natawa kasi parang sa dulo doon yung ilaw, yung flash nga, di ba? Ng toilet. Oo. Ang ano doon, anong babaunin mong alaala? Pag datawid ka na. Yun ang alala ko. Puro kalokohan kasi yun Tapos yung kwenta sa iyo pala yung flash. Kasi nga spoof yun. Okay. Yes, we have a future and eternity with God. Pero kumbaga, na-share ko yun, brad, yung may mga legitimate pleasures naman. Oo, sir. Na outside dun sa, sabihin natin, sa delight kay Lord. Hindi naman natin dinidiscount yun na. Sir, dahil nasabi mo yan, pwedeng i-apply talaga dyan yung last episode. Ano yan? Hindi naman pala bawal. Pero wag mo sanayin yung sarili mo na puro yun na lang. Hindi naman pala bawal. Gawin ko na nga. So, hindi ganun. Hindi ganun. Kahit hindi siya bawal. Wag mo naman ubusin yung buhay mo doon sa ganun na lang. Tsaka, everything is permissible. Not everything is beneficial. Pero, wag mo din kakalimutan na merong delight kay Lord na hindi mo makikita sa kahit anong bagay dito sa mundo. Yun yung pinapaalala sa atin Ngayon, on that particular legitimate pleasure at nando ka sa sitwasyon na yun, enjoy mo yung moment. Diba? Baba mo yung phone mo. Kasi diba, cellphone. Hindi na nga nag-uusap yung cellphone na lang na cellphone. Kaya ako talaga strict din Minsan parang, huwag mo tayo mag-cellphone, manood tayo. Sasadyain yun. Yeah, sadya na siya ngayon. Tapos minsan, kunwari, inaantok. Tapos kunwari, nanonood kayo ng movie.
or na ano, tapos tulog na mamaya. Effort ka namang gumising, magkape ka, o kaya, ano. Yun yung isa sa mga gusto kong point. Kailangan mag-effort ka. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng laging sabihin, ganito na ako eh. Oo. Inaantok na kasi ko eh. Ganito. Magkaroon ka ng denying. Lagi natin isipin na itong mga tao na to nakasama mo ngayon is masaya at gusto nakasama ka. So, kumbaga, tas tutulugan mo lang, mag-deny ka naman. Hindi totoo. Siguro antok siya siguro. Hindi, naintindihan ko na yung antok. Hindi sana in the first place, hindi ka pumayag na simulan yung isang bagay tapos tutulugan mo lang. Kasi lagi ko nababasa yan sa tag dito, sa mga relationships na nasa hindi, nadadala sa Facebook tapos mga reels. Kang ganon, nonood yung mag-asawa tapos after 5 minutes, tulog na yung lalaki. Pero iba ganun daw. Tapos yung babae dilat na dilat. Siguro mag-deny na ano. And siguro para magising, pag-usapan niyo, pinapanood niyo. Kami ni Che, sa amin si sobrang takaw sa tulog. Talaga. Dati, pinag-aawayan namin yun. Tutulog na lang ako. Tulog na. Hindi tayo nakapanood. So, ganun siya talaga. So, yun nga. So, kahit pa paano natanggap ko naman na. Pero kapag meron kaming gustong, kunyari, papanoodin, certain na gagawin, talagang kailangan mo talagang i-disclaim. Magano kayo? Gawa kayo ng food. Salad, ganyan. Minsan magbutong pakwan kayo. Ano din rin, kumbaga, nasasama din yung pagod niya sa biyahe. Kaya yun yung iniisip ko. Given naman yun eh. Ang mahalaga is maayos kayo na nagko-communicate sa isa't isa, may agreement kayo, kailangan magpahinga, ganyan. Pero may mga pagkakataon na kailangan mo talagang mag-deny. Yun yung minsan gusto kong gawing point. Kanyari sa aming mag-asawa, lagi no lang tapos wala kasi siya, kaya di siya makaka... Ay, kalok. Hindi, hindi dapat nating gawing gawing dahilan palagi yung ayoko nga. Oo. Ayun. Sometimes what you deny to yourself is you add to your relationship. Yun yung kailangan nating makuha eh. Minsan, the point na we deny ourselves, we appreciate. Kunyari ako, dahil, kunyari may sinasabi sa akin yung isang, kunyari siya, may sinasabi sa akin na ayoko. Tapos ginagawa ko pa rin dahil gusto niya. Kunyari yung certain, gawin mo nga ito, ganito. Ayoko. Pero by duty, gagawin ko. Tapos minsan, kapag di siya na-reciprocate, doon nagkakaroon ng ulit, ng problem. So, kailangan pag-uusapan niya. Siguro maganda is, aware siya na hindi ka mahilig doon. Pero, dahil masaya ka, pag masaya siya, na ginagawa yung bagay na yun, bakit naman hindi mo susuportahan o bakit di mo naman din? Parang basic ng relationship to yan. Sir, pwede ka palang umatindi sa couples. Oo, sir. Gusto mo ba? Hindi, may mga ganun kasi kung part na ko na, kahit sa mga kaibigan, di ko hilig, di ko linya, pero masaya naman ako sa company nila, why not? Kunwari inaayan niyo ako sa concert, ay, oo nga pala. Hindi ko siya cup of tea. Lalong-lalo na at degrading yung tenga ko. Oo nga pala, sir. Pero sa akin, hindi issue yun. Ala namang problema dun eh. Hindi mo ma-enjoy. Who are you to tell na malay mo ma-enjoy ko? Kumbaga, wag mo pangunahan. Malay mo. Kumbaga, sige, sir, punta tayo. Hindi, just because hindi ko siya cup of tea, tapos mag-e-effort ako na i-appreciate. Ayan nyo lang. Malay nyo ma-appreciate. Huwag nyo isipin na, baka hindi mo ma-enjoy. Okay lang. May mga gusto rin naman ako na ayain ko kayo, pagbibigyan nyo rin naman ako, and then you try to appreciate. Doon kasi nag-grow yung relationship. Hindi lang isa lang may gusto. Yun. So, galing siya. Win-win lang yun. So, deny din. Yes. Basic. Yeah. So, in short, yung denial natin is for the benefit ng church, nung whole. Ganun din sa relationship, for the benefit nung Huwag selfish. Yeah. Ayun lang. Yun lang. Bye, guys.